Marami ang tataka sa akin, bakit daw sipag-sipag ko. Kasi ako naniniwala dun, hindi ako masipag, ginagawa ko lang yung best ko. Kasi nga daw, mapasok ako sa gabi, tapos nagsa-sideline ako sa umaga. Lalo na pag nagtitinda ako sa umaga, yung mga bumibili sa akin nagtatanong, grabe ka naman kuya, dalawa-dalawa na yung trabaho mo, baka pwede mo lang pumasok dyan. Sabi ko, syempre, hindi natin ina-expect yung hirap ng buhay, diba? Lalo na pag nangungupahan ka, lahat gagawin mo eh. Kumbaga, may mga nangungupahan, may-ari ng bahay, pera-pera lang nilabanan. Once na nawalan ka ng pera, nagkaroon ka ng problema, pinansyal, wala ka na may babayad sa utang, wala ka na may babayad sa upa mo, ayun na, magbabago na yung pananaw sa'yo. Kumbaga, hindi ka nila maiintindihan, hindi ka nila uunawain kasi wala ka na may bibigay sa kanila pambayad eh. Kaya papalisin ka na lang. Kaya ikaw naman, maghanap ka na naman ng panibagong utangan para lang magampanan mo o masolusyon mo na yung problema mo. Manghihiram ka na naman sa ibang tao. Siyempre, panibagong tubo na naman, panibagong hamon na naman at pagsubok na naman sa buhay. Simula nung nakaraos ako sa utang, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako utang. Pero kung kinakailangan mangutang, mangungutang tayo. Pero gagamitin natin yun sa tama. Saka sa mga nagtataka, bakit etong uniforme ko, tapos sa kabila nung ginagawa ko sa umaga sa pagtitinda, buti daw hindi ako nahihiya. Sabi ko naman, bakit ako mahihiya? Eh wala naman akong ginagawang masama. Ngayon, kung gagamitin ko tong uniforme ko para gumawa ako ng masama sa kapwa ko, mali yun. Ayun yung dapat mahiya. Mahiya ka sa sarili mo kung gagawin mo yun. Ayoko maging tulad nila, yung iba nakakangat na sa buhay. Ako pa unti-unti lang. Unti-untiin ko lang lahat hanggang sa makamit ko yung tagumpay. Pero sa malinis na paraan, sa malinis na hangarin sa buhay. Ayoko yung manglalamang ako sa kapwa. Ayoko nang manggugulang ako sa kapwa. Ayoko nang gagawa ko ng kaagrabyaduhan sa kapwa ko. Sasabihin mo, gagamitin ko tong uniforme ko para magulangan ko yung kapwa ko o makaagrabyado ako ng tao. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng realidad sa buhay. Kung yung iba nagmamadali sa pera o pera-pera yung labanan, ako hindi. Kailangan ko paghirapan yung isang bagay para makuha ko yung katotohanan. Kasi balang araw yung sipag ko, yung pinagpapaguran ko, may pagmamalaki ko eh. Wow! Alam niyo kung bakit? Kasi pinaghirapan ko yun eh, sa malinis at sa mabuting paraan. Hindi ko yung pinaghirapan sa masamang paraan. Hindi ko yung pinag-ipunan sa maruming paraan. Pinaghirapan ko yun, pinag-ipunan ko yun. Nangungutang man ako. Walang taong hindi nangungutang, tandaan yan. Kung meron man, yun na yung pinanganak na mayaman. Pero tandaan niyo mabuti, lahat ng pagsubok natin sa buhay, malalagpasan din natin to. Nalig lang tayo kay boss. Darating din yung araw o yung balang araw na inaantay natin. Basta gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa natin. Gumawa lang tayo ng tapat sa tungkulin at trabaho natin. Sa mga boss natin na nakikilala natin, pasalamat tayo doon dahil sila yung naging instrumento ng ating boss o ating Panginoon o kinikilalang Diyos. Sila yung nagiging gabay natin para mapagkunan ng paraan, dilihensya sa pang-araw-araw natin na pangangailangan. Kasi yung sahod ko, talagang kulang na kulang talaga. Sa totoo lang. Hindi porket maganda yung aking damit, hindi porket maganda yung aking ayos at uniforme, malaki na yung kinikita namin. Hindi ganun. Yung ibang malaki, siguro gumagawa ng mali. Pero hindi ko naman nilalahat. Kami, ako, maliit lang sahod ko. May iba-iba kami antas. Meron job order, casual, permanent. At isa ako sa pinakamaliit na antas. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Magigets niyo ako. Kaya sa lahat ng mga nagsusumikap, kagaya ko, nagsisipag, at hindi gumagawa at na magugulan sa kapwa. Saludo ako sa inyo. Kayo ang boss ko. Salamat. At ingat kayo palagi. Naway gabayan tayo palagi ng ating kinikilalang boss. Wow! Yun lang. Maraming salamat sa suporta.
lalong God bless. naghihirap ang mga mahirap. Shoutout tayo ngayon, papausap na Oh, narito ko sa isang lugar na di ko maintindihan.